Darating nga ngayong araw yung isa kong alaga na nagbakasyon galing Dubai at sabi ni Amo magluto daw ako ng spaghetti with eggplant at saka gumawa na rin daw ako ng salata na fattoush. Purito kasi yun ang alaga kong darating kaya yung pinaluto ni Amo para sa kanilang lunch. So sinimulan ko na hugasan itong mga eggplant na gagamitin. Ayat ko nga lang siya ng ganyan, hindi masyadong makapal, hindi rin masyadong manipis. Tamang tama lang para hindi siya masunog o hindi siya mahilaw. Dahil lulutuin pa natin to sa oven. Ang una kong nilagay dyan ay olives oil. Then saka natin inilagay yung mga ginayat nating eggplant. Nilagyan ko pa dyan ng olives oil sa taas. Konti lang yung ilalagay natin, din lulutuin na natin to sa oven hanggang sa mag golden brown lang. Ito nga ay nagsimula na akong magayat ng ating gagamitin na onion. So ginayat ko lang siya ng pa cubes na maliliit. Depende naman yun sa kung anong gusto nyong gayat, kahit ano namang gayat pwede naman. At syempre nagayat naman ako dito ng garlic. So maliliit lang yung gayat natin kasi ayaw yun ng mga alaga ko. At ayan, nagpainit na tayo ng kawali at nilagay na rin natin yung pasta doon sa kumukulong tubig. Ito nga, nagisa na rin tayo ng garlic. So una kong nilagay dyan yung garlic kasi gusto ko mangamoy talaga siya. Sinunod natin yung onion. So ayan, gisa-gisa lang siya hanggang sa mag golden brown. Pag pasta yung niluluto, kailangan nag-golden brown yung onion at saka garlic. And then, isunod na natin yung chicken mushroom. Then, minamash-mash ko lang siya ganyan para pinong-pino talaga yung dating niya. Then, isunod ko na rin itong tomato paste and then mga baharat. Paminta, asin, cumin, kurkum at saka baharat mix lang yung nilagay natin. Isang basong tubig para pang palambot sa ating chicken. Then, hahayaan lang natin siya dyan hanggang sa maluto ng mga 15 minutes. Then, nilagyan ko pa siya dyan ng sugar. Then, ayan, pinaghalo-halo ko lang siya. Then, nalagyan ko na rin dyan ng isang kutsarang suka. Then, ayan, nung naluto na yung chicken, inilagay na natin yung pasta. And then, paghalu-haluin lang natin dyan ng maayos. Nung maluto na nga, ay nagsimula na akong mag-rolyo dito or i-roll siya ng ganyan. Then, ilalagay natin sa lanera. So, yung lanera, nilagyan ko muna yan ng tomato ketchup. Then, ayan, ready na siya. So, punasan natin yung gilid para hindi siya mangitim mamaya pag naluto na Then, lagyan natin ng cheese na puti at saka yellow. Then, ng herbs pampasarap ng amoy. Lutuin lang natin yan sa oven ng mga 15 minutes. Tapos, baba yung apoy. Dito nag-ready naman ako para sa kanyang salata. Gagawa tayo ngayon ng fattoush at yan ang kanyang mga ingredients. So, sa mga nandito sa Saudi or sa Middle East, alam na nila yan kung ano yung mga nakikita nila. Ito, nagsimula na ako magayat ng kubos. So, gagamitin natin to kasi gagawin natin tong fita. Ayan, ginayat ko lang siya ng mga pa-square-square. Hindi masyadong maliit, hindi masyadong malaki. Then, ayan, sinangag ko na siya dyan or dinip fry ko na. Mabilisan lang yung galaw niyan kasi mabilis siyang umitim. So, dapat ganyan lang siya, golden brown or as in brown lang talaga, hindi pwedeng itim. Mapait na yun, di na makain. Tapos na natin gayatin. So, pagsamasamahin na natin yung mga gagamitin natin. Itos, may ginger at may pipino. And then, may kamatis. Then, imimix ko lang dyan. Tapos, yung natira, ilalagay ko lang sa taas para medyo may design lang. Then, isama ko na rin yung fita. So, nilalagay ko na rin dyan lahat. Ayan na siya, ready na. So, ayan na ang ating fattoush salata. So, mamaya na natin ilalagay yung sauce, kasi alas 6 pa sila kakain Para sa sauce, ayan, salt, and then white vinegar, and then, syempre, gagamit ka ng lemon. Then, imix mo muna para matunaw yung salt. Lagyan mo ng dips roman. Ikaw na magtansya-tansya dyan, uy. And then, olives oil, wag mong kakalimutan, pampasarap yan. And then, sumak. Haluin lang ng maayos. At eto, para man to sa akin, so lalagyan natin ng kaunting sauce. Itabi muna natin yan kasi mamaya pa natin yan kakainin. At eto naman yung paglalagyan natin ng sauce para sa kanila. Dapat may takip, ganon. Ayan, sa wakas, naluto na rin itong ating spaghetti with eggplant. So, mas masarap talaga dito yung may liquid cheese sa taas. Kaso wala tayo ngayon Kaya yung cheese lang yung nilagay natin. Kung mapansin mo yung cheese, hindi siya masyadong natunaw kasi cheddar cheese yung nagamit natin. Nakalimutan kasi ni Amo magbili ng mozzarella cheese, kaya ganyan. Step forward. So, kinagabihan, ito naman yung ni-request ni Amo na ipaluto sa atin para sa dinner nila. So, slice bread lang yan. So, dinisign lang natin ng pabilog. Then, nilagyan ko lang ng chicken sa gitna. Then, nilagyan natin ng mga cheese sa taas. So, lulutuin natin sa oven ng 15 minutes. Tapos, baba yung apoy. And then, ganito na siya pag naluto. So, inshallah, ma-share ko sa inyo yung full video nito pag nagkaroon tayo ng time. Sa ngayon kasi medyo busy pa ang Inday. Shoutout nga pala kay Ma'am Angeles Merrilex watching from Oriental Mindoro, Philippines. Hanggang dito na mga ka-olives. Thank you for watching.